multitasking po ang ginagawa ng mga nanay. Amen? Kung mayroon pong pinakamagaling na manager, mga nanay na po yun. Pagdating sa bahay, mga nanay na po ang pinakamagaling na manager. Amen? Kaya po, sa lahat ng mga tatay na nandirito, sa lahat ng mga anak na nandirito, palakpakan natin ang Diyos at sabihin natin sa ating Panginoon, Lord, salamat na mayroon akong nanay na grabe ang devotion, na mayroon akong nanay na grabe ang pagpupuri at paglilingkod po sa ating dakilang Diyos. Amen? Praise God. Mahirap maging tagaluto, mahirap maging tagalaba, mahirap maging tagaplansya, mahirap tagahantid sundo sa school. Tama po mga nanay? Pero mayroon pang gawain sa atin pong dakilang Diyos. Alam niyo po kung sino yung nanay ang pinakamasipag? Yung masipag din ang kanyang relasyon sa paglilingkod, sa pagtulong sa gawain po ng ating pong dakilang Diyos. Salamat sa ating pong Panginoon. So, kailangan po ma-recognize, mapasalamatan po natin ang ating pong mga nanay sa dahilan po hindi lahat ng mga nanay ay napaparangalan. Amen? Hindi rin po lahat ng mga nanay mabuti ang impluensya. Sa Bible, mayroon pong isang single mother, si Hagar, na kung saan ay dumanas siya ng pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Nung hindi magkaanak si Abraham at si Sarah, nag-request itong si Sarah na yung kanyang alipin na si Hagar ay magkaroon sila ng anak ni Abraham. Nung nagbuntis na si Hagar, sinabunutan ni Sarah dahil nagsilos na siya at pinalayas. Nung lumayas si Hagar, kinausap siya ng Panginoon at sabi ng Panginoon sa kanya, Hagar, bumalik ka sa Panginoon mo. Amen? Nung bumalik si Hagar, para ipanganak yung anak nila ni Abraham, nung nanganak na muli na naman siya pinalayas ni Sarah. Nakaranas siya ng pagmamalupit hanggang siya ay pumunta sa isang lugar, sa ilang na lugar na walang mga tao roon, kundi nakarating siya sa isang puno na malaki at nilagay niya ang kanyang anak at iniwan at tinitingnan sa malayo na kapag tumigil na yung iyak ng kanyang anak ay palatandaan na patay na ang kanyang anak. Pero muli siyang kinausap ng Panginoon, nakita ng Diyos ang kanyang pagdadalamhati, nakita ng Diyos ang kanyang paghihirap. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Hagar, huwag kang malungkot, huwag kang umiyak, amen. May pagpapala dyan sa sinisilang mo, amen. Nakita ko ang paghihirap mo, huwag kang mag-aalala, pagpapalain ka, amen. Lahat ng nanay na naghihirap, lahat ng nanay na lumalapit sa Diyos, lahat ng nanay na umiiyak sa atin pong Panginoon, nakikita ng Diyos ang inyong pong paghihirap. Minsan sa paglilingkod natin sa Panginoon, mga nanay, amen, dumadating tayo sa sitwasyon na napakahirap ng ating pong mga kalagayan. Every time na tayo umiiyak, nakikita ng Diyos yan. Every time na tayo dadalangin, mayroon pong pagtugon ang ating pong dakilang Diyos. Hallelujah, Jesus. Amen. Thank you, Praise Lord. God. Hallelujah. Napakapalad natin na mayroon tayong mga nanay na naglilingkod sa Diyos. Amen. Ilang taon na kayo sa ministry? Glory to God. Maglilima? Lima na, to God be the glory. Ganyan na po kayo, karami mga kapatid. Napakabuti ng Diyos. Amen. Marami pong mga sikat na nanay sa buong mundo, pero hindi po mabuti ang kanilang halimbawa. Yes? May mga nanay na mga politician, may mga nanay na mga artista, may mga nanay na mga singer, sikat sila. Halos buong mundo sikat sila, tinitingala ang kanilang mga kanta. But sad to see, sila po yung mga bad influence na mga nanay. Right? Miley Cyrus, ito po hindi paninira, mga kapatid. Katy Perry, Lady Gaga, sikat sila, tinitingala, amen, pero hindi sila sikat sa harapan ng ating Diyos. Bakit? Amen, sila po ay nagiging daan, nagiging dahilan ng immorality. Yes, every time na nagko-concert sila, umaawit sila, halos wala nang natitirang damit sa kanilang pangangatawan. Amen, sikat sila sa tao, pero hindi sila sikat sa Diyos. Pero yung mga nanay ng Bukandala Faith Center, yung mga nanay ng United Pentecostal Church, hindi ka man sikat sa buong mundo, pero sikat ka, successful ka sa harapan ng ating dakilang Diyos. Woo! A blessed woman is a godly woman. Amen. Bawat barangay ng Pilipinas, bawat bayan, bawat city, bawat probinsya, nangangailangan ng mabuting nanay. Amen. Amen. Yes. Yes. Yung mga anak natin nangangailangan ng mabuting nanay. Amen. Ang mga tahanan natin nangangailangan ng mabuting nanay. Yes. Amen. Kaya lahat ng mga nanay na nandirito nakaka-bless po. Patuloy tayong maglingkod, patuloy tayong magpakatatag. Amen.
Kailangan kayo ng iglesia. Kailangan kayo ng ating dakilang Diyos para sa kanyang gawain. Amen. Hallelujah. Napakapalad nating mga tatay siya. Kasi yung mga nanay sa mundo ngayon, pag mapera, abalang-abala sa pagpaparitoke. Abalang-abala sa pagpapaganda ng mukha. Amen? Pero tayo mga tatay, wala tayong alalahanin. Tama ba mga tatay? Oo, wala tayong alalahanin dyan. Hindi na yung magpaparitoke. Kasi tanggap na natin. Sila na yung pinakamaganda. Yung kanilang mga itsura. Yan na yung pinakamaganda sa ating mga kapatid. Tanggap na natin yan. Yung ating itsura ay lilipas sa mundong ito. Pero dadalhin tayo ng Panginoon sa lugar na yung ating mga itsura hindi na tatanda. Hindi na natin kailangan magparitoke. Bakit? Maganda na tayo sa harapan ng ating pong dakilang Diyos. Hallelujah. Amen. Mayroon po bang mga single mother dito? Amen. Huwag po kayong mahiya na single mother po kayo. Isa po kayong bayani, pero yun po kaya yung gampanan ang tungkulin ng isang ina at tungkulin ng isang ama na mag-isa, mga kapatid. Lord. Woo. Nakaka-bless po yung mga nanay yung mga kapatid. Hallelujah. Hindi na natin kailangan magpaganda ng mukha. Ang kailangan lamang natin, magpaganda ng ugali. Amen. Magpaganda ng attitude. Hindi na kailangan ng pera dyan, mga kapatid. Libre na yan. Amen. Libre na ang magpaganda ng ugali sa harapan ng Diyos. Amen. Kasi pag masaya ang mga nanay, masaya ang bahay. Masaya. Pag masaya ang mga nanay, amen, masaya ang tahanan. Pero sorry for the word, pag bad trip ang nanay, lahat damay-damay na yun, mga kapatid. Palagpakan natin ang ating dakilang Diyos. Nanay, mga tatay, mga young people ng Bukandala Faith Center, huwag nating ibaba ang ating standard. Ano mang standard mayroon tayo ngayon, it is the highest standard in the presence of the Lord. Amen. Hindi na natin kailangang manamit at mabuhay ng katulad ng sanglibutang ito. Iba ka, iba ako. Genuine Christian tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Wala man tayong karangyaan at kayamanan ng sanglibutang ito. Every time when we worship in the presence of the Lord, hallelujah, natutuwa ang Diyos. Amen. Woo! Hallelujah. We need to stand firm our faith. Yes. Okay ba mga nanay? Amen. Hallelujah. Yung mga tunay na lalaki, magsabi, praise the Lord. Yung mga tunay na tatay na Pentecostal, hindi yan masyadong concerned sa mga looks ng mga nanay. Amen? Yung mga tunay na tatay ay concerned tayo sa mga spiritual life ng atin pong mga nanay, ng atin pong mga anak. Amen! Hallelujah! Meron ba dito mga young people na nabigo sa pag-ibig? Meron na po ba dito umiyak ng dahil sa pag-ibig? Huwag ka nang umiyak, mga kapatid. Yung nagpaiyak sa iyo, lapitan mo siya. Amen? At magpasalamat ka sa Kanya. Ngitian mo at magpasalamat ka sa Kanya. Amen? Sabihin mo sa Kanya, maraming salamat. Binigyan mo ako ng chance na humanap ng mas higit pa sa iyo. Amen? Hindi ba natin purihin ang Diyos? We need to praise the Lord. When we praise the Lord, there is the presence of the Lord. When there is the presence of the Lord, mga kapatid, mayroong anointing. At kapag mayroong anointing, may himala ang ating dakilang Diyos. At kapag mayroong himala, amen, there is beauty in serving God. There is beauty in this place. Amen. Lahat ng bagay ay gagawin po ng Diyos para matulungan lamang niya tayo, mga kapatid. Amen? Yes. Basta't manatili tayo at nagtitiwala sa atin pong Panginoon, lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya ay hindi po pinapahiya ng Diyos. Amen. Amen. Isa po sa nakakamanghang himala sa Bible, yung amazing miracle of God, yung nasa wilderness ang bayang Israel. Nung dumating na nasa kabundukan sila at wala na silang tubig na mainom, nung wala na silang mineral water na mabilhan, nagreklamo sila kay Moses. At nung nagreklamo sila kay Moses, ay mayroong bato. At maraming tubig doon sa bato. Marami na po ang bayang Israel nung nasa wilderness sila. Marami na silang nauhaw, pati yung dala-dala nilang mga hayop, mga animals.
uhaw na rin sa tubig. Hindi binanggit ng Biblia kung gaano kadambuhalang bato yon. Basta't sinabing may bato at lumabas ang maraming tubig. Di pa po nakakamangha ang himala ng ating dakilang Diyos? Minsan nawawalan tayo ng tubig sa gripo. Minsan nawawalan ng tubig ayong nawasa. Mga kapatid, anumang aspeto sa buhay natin, kahit tayo na ang pinakamababa, sabihin natin wala na tayong pera, pero patuloy na umaagos ang biyaya ng Diyos para makarating ang biyaya ng ating pong Panginoon. Amen. Amen. Yes. Grabe po ang himala ng Diyos sa atin pong mga buhay. Kaya yung buhay mo at buhay ko, yan ay yung patutuo natin na mabuti ang Diyos na atin pong Amen. pinaglilingkuran. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every work. Lahat ng bagay maaring gawin ng Diyos sa ating lahat para pagpapalain tayo ng ating pong Panginoon, para hindi mapapahiya yung Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Kapag ang Diyos ang pinanggagalingan ng pagpapala, mga kapatid, hindi nauubusan ng Diyos. Kaya ang United Pentecostal, yung mga nanay at mga tatay, tayong mga young people, amen, dumating man sa punto na walang-wala ka, huwag kang mag-aalala, hindi nauubusan ng Diyos, hindi nauubusan ng pagkain ng ating pong Panginoon. Amen. Amen. Ang lupang ito pwede maubusan ng pagkain, pero ang langit hindi nauubusan ng pagkain. Yung nagreklamo sila ng pagkain, pinaulanan sila ng pagkain. Bukang dala, President, anumang bagay na wala ka, manampalataya tayo sa Diyos na ibibigay sa atin ng ating pong dakilang Diyos yung bagay na ating pong hinihingi. Praise God. Hallelujah. Amen. Minsan sinasabi natin grabe ang pagpapala pag pinagaling tayo sa cancer, pag pinagaling tayo sa puso, pag pinagaling tayo sa sakit sa baga. Alam niyo po ba kung ano yung tunay na pagpapala? Hindi lamang yung pinagaling ka sa sakit mo. Amen. Yung available ang Diyos na kahit makasalanan tayo, na kahit backslider tayo, welcome pa rin tayo. Yun yung himala ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Di ba napakabuti ng Diyos? Available siya sa lahat ng pagkakataon. Wala na pong ibang pinakamagandang lugar sa mundong ito. Yung nasa loob tayo ng lugar na ito para magpupuri sa ating pong Panginoon. Wala nang ibang pinakamaganda. Yung iba nagkakumahog sa magandang pasyalan. Malaki ang kanilang pagkakamali. Ito yung pinakamagandang lugar na dapat pasyalan. Amen. 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 Kasi marami sa mga tao sa mga pasyalan, mga ipokrito. Sa simbahan, hindi kasi pwedeng ipokrito. Amen. Dito kasi hindi tayo pwedeng nagkukunwaring nagbabanal-banalan, mga kapatid. Amen? Maari makakalusot tayo sa tao, pero hindi tayo makakalusot sa ating pong dakilang Diyos. Sa lahat po na masaya na nandito ka, palakpakan natin at purihin natin. Masama na magkaroon tayo ng magandang trabaho. Hindi masama na kikilalanin ka. Amen? Yes, yan ang hinahanap ng mundong ito. Nag-i-strive sila for greatness, for honor, for riches. Hindi yan masama. Pero ang gusto ng Diyos, mag-i-strive tayo na ang Espiritu ng Diyos ay hindi mawala at manatili sa atin pong mga buhay. Sabi nga ng mga Kristyano, kahit wala kang kayamanan, basta't mayroon kang Hesus Kristo, ikaw na ang pinakamasayang taong nabubuhay sa mundo. Amen. Hallelujah. Kailangan natin siya sa bawat araw. Ang ating Diyos, kailangan natin siya sa bawat araw. In every day, every second, every week, kailangan natin ang Diyos. Kailangan ko ang Diyos, mga kapatid. Amen. Kulang ang ating lakas pag wala ang kapangyarihan ng Diyos. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Pero yung pagsamba lang, hindi natin magawa-gawa. Totoo ba? Lord, mahal kita, pero minsan din natin siya nabibigyan ng panahon para sambahin. Huwag tayong tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Wala mang nakaka-recognize ng ating ginagawa. Hindi man ma-appreciate ng tao ang iyong ginagawa. Huwag tayong tumigil. Kahit sabihin, asers ka, magmalaki ka na asers ka. Kahit taga-linis ka, taga-punas ka ng upuan, taga-ayos ka ng iyong sumes. Amen. Hindi ka man ma-appreciate ng tao. Kitang-kita ng Diyos na bakit sa Diyos ka naglilingkod. Hindi sa tao. Hindi sila ang pagpapalain sa ginagawa mo. Ikaw at ang iyong pamilya. Yun din ang pagpapalain ng ating pong dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Yes. Amen. Come on. Naranasan niyo bang maglingkod sa Panginoon na maubusan ng pera? Amen. Lahat yan, mga kapatid, na
nararanasan natin. Pero pag naubusan tayo ng pera, maging masaya tayo. At least sanay na tayo. Tama ba? At least sanay na tayo pag wala tayong pera. Kasi po, hindi naman tayo dadalhin ng Diyos sa isang paglilingkod, sa isang laban, na papabayaan tayo ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, ikaw at ako, tinawag tayo ng Diyos, amen, para maluwalhati siya sa ating pong mga buhay. Patuloy lamang tayo magtiwala sa Kanya. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Pagpasok ko pa lang dito, sabi ko kay Pastora J, pag-pray natin, mapunta na sa kanila itong lugar na ito. Mahirap pong humanap ng ganito kagandang lugar. Amen. Amen. Praise God. Totoo po yan, mga kapatid. Right. Bago kami nagkaroon ng 2 Luther Church sa Naik, 8 beses kami nang palipat-lipat sir ng simbahan. Right. Galing po kami kay Ninong Rolando Concepcion. Nung nag-decide kami mag-asawa ng full-time, ay talagang sugod kami na walang financial support sir. Unang lipat namin ang pananambahan, puro bukas yung pintana. Hindi ka pwede mag-iwan ng instrument. Sinanakawin. Hindi kami tumagal ng 1 buwan. Yung unang, naalala ko sir, unang offering ninyo is 13 pesos. Yung naalala ko sa night. Sa amin, 9.50. May 50 pa talaga. Siyempre, pag pioneering ka, unang Sunday service, hindi ka naman magtuturo ng tithes eh. Magtuturo ng offering eh. Ay, papakilala muna natin ang Diyos. Walang kaalam-alam yung mga tao doon, mga kapatid, na wala kami kain-kain ni Pastura. Salamat na mayroong mga punong malunggay. Amen. Amen. Kung walang punong malunggay, malamang. Malamang. So, nagtataka kami ni Pastura, bakit mag-iisang buwan na yung gawain? Yung mga kapitbahay doon ay hindi naman sila galit sa amin, pero galit sa kasama namin. Naikwento ko na yung isang dahilan sa isa. Amen. Dahil yung palang pong area na yun, kilala sila na hindi maganda ang ginagawa. Kaya ang sabi doon, puri sila sa Panginoon. Kaya sabi ko kay Pastora J, puri tayo na ilipat yung gawain ng Panginoon. So may naawa po sa amin, sabi sa amin, Pastor, lipat kayo doon sa amin sa katabi ng bahay namin. Lipat kami doon. Paglipat namin doon, sabi ko kay Pastora J, may puno na naman ng malunggay. Nung dumami na yung mga kapatiran, ang sabi na nagpalipat sa amin, sabi niya sa asawa niya, kailangan maalis yung gawain ng Panginoon. Kasi si Pastor ang yayaman, sila ay hindi yayaman. Ang